Ang multo ng reynang si Anne Boleyn ay isa pa rin sa nakikita sa lumang toring ito. Siya ay naglalakad, tila ba balisa at malapit na umiyak. Tila ba mauulit na naman sa kanya ang naganap ilang daang taon na ang nakalilipas. Ikukwento ko sa inyo ang 13 na multo sa Tower of London. Itinayo ang tore ng London ng ika-11 siglo pa. Nasilayan nito ang koronasyon maging ang mga pinakamadudugong revolusyon. Nang panahon ng Tudor, isa ito sa naging piping saksi sa pagkasawi ng 3 reyna ng Inglaterra. Ito ay sina Anne Boleyn, Catherine Howard at Lady Jean Grey. Ngunit sinasabi na 13 pang mga multo sa lumang kastilyong ito ang nananahan. Ito naman ang kani-kanilang mga kwento. Si Guy Fawkes. Dinala itong si Guy Fawkes sa tore ng London matapos na ito ay sumali sa planong pagliligpit kay James I ng ika-1605. Matapos na ito ay ikulong sa bahay ng reyna, saka inumpisahan na ang labis na pagpaparusa sa kanya. Umaga, tanghali o gabi, umaalingaw-ngaw sa buong palasyo ang matinding pagsigaw nito. Kaya naman magpasa hanggang ngayon, nakikita pa rin ang kanyang aparisyon na halos gutay-gutay na sa labis na hirap na ipinaranas sa kanya. At madalas ito ay may kasunod pa na nakabibinging, nakatitindig balahibo na palahaw. Ang prosesyon ng reyna na si Anne Boleyn. 3 taon matapos na piliin ng noon ay ang haring si Henry VIII bilang ang bago niya na ika-2 reyna, ay pinagbintangan siya nito ng pangangalo niya. Agad itong ipinakuha upang dalhin sa puting tore. Saka doon siya ay pinarusahan ng kamatayan. Sa pag-alis ng ulo ng reyna, ibang reyna na naman ang agad naman na pumalit sa kanya. Matapos ang masaklap niya na katapusan, 340 taon makalipas, isang sundalo na nagbabantay sa kastilyo ang nakakita ng tila ba kumukurap-kurap na ilaw sa loob ng simbahan. Agad niya naman ito na pinuntahan. Doon nagimbal siya sa kanya na nasaksihan. Isang aparisyon ng mga kabalyero o knight ang kanyang nasasaksihan. Sinundan ito ng mga dilag na tila ba ang tagapagsilbi sa palasyo. At sa dulo ay ang reyna na walang ulo. Sa pagsasalarawan ng sundalong ito sa suot ng sinasabing babaeng walang ulo, natanto ng mga historiador na ang prosesyong ito ay si Anne Boleyn, ang reyna na walang ulo. Si Henry IV. Nabilanggo itong si Henry IV sa tore ng Wakefield sa Tower of London. Ngunit sa kasawiang palad, kinuha ang buhay nito sa pribadong chapel ng hari sa palasyo. Ayon sa mga tagapagbantay, ang aparisyon nitong si Henry ay walang mintis na makikita sa pagpatak ng ika-12 ng hating gabi. Ayon sa mga saksi na natatanaw ang multo nito na palakad-lakad at tila ba balisang-balisa. Sa katitingin ito sa taong gulantang na nakakakita sa kanya. Sa kabago ito ay tuluyang maglalaho na parang bula. Ang multo ng oso. Itong si Henry III ay kilala sa pagiging mahilig sa mga wild na uri ng mga hayop. Ginagawa niya ito na kanyang mga alaga. Ang ilan sa mga hayop na ito ay ang mga leopard, maging ang isang oso. Lahat ng ito ay bigay sa kanya ng mga emperador na Romano. Kaya naman kasama na sa mga multong nakikita sa lumang kastilyo ay ang mga multo ng mga hayop na ito. Si Lady Jane Grey. 9 na araw lamang si Lady Jane Grey na naging reyna ng Inglaterra. Bago ito naman ay ipinakuha upang parusahan ng kamatayan ng kanyang mismo na pinsan. Ito ay walang iba kung hindi si Mary Tudor o mas kilala naman sa katawagan na si Bloody Mary. Kasama sa pinatawan ng parusa ay ang kanyang mister na si Lord Guilford Dudley. Madalas na makikita ang multo ng dating reyna na paikot-ikot sa basement ng kastilyo. Mag-isa ito at tila ba umiiyak pa. Si Lord Guilford Dudley, ang mister nitong si Jane Grey, nakasama nitong naparusahan ng kamatayan. Madalas na makita naman ang multo nito sa Beauchamp Tower. Madalas na ito ay nakaupo noon sa kanyang selda na pinagkulungan. Madalas itong sinusulat ang salitang Jane sa dingding
Madalas ito na maririnig na tumatangis. Margaret Paul, Countess of Salisbury. Biktima itong si Margaret sa pinakamasaklap at pinakapalpak na pagpapatupad ng parusang kamatayan sa kasaysayan. Nang marating nito ang lugar kung saan siya ay pinaluluhod na, ay tumanggi ito. Sinabi niya na traidor lamang ang gagawa nito at hindi siya isang traidor. Nang itaas na ng tagapagparusa ang palakol na hawak niya, itong si Margaret naman ay nagtatatakbo pa. Hinabol naman siya nito, sabay na iwinawasiwas ang hawak nito na palakol. Natupad ang parusa sa kanya sa talaga namang karimari-marim na paraan pa. Ang multo nitong si Margaret ay maririnig pa rin na walang pagod na sumisigaw sa lunti ang tore o ang Green Tower. Makailang beses din ang aparisyon ng habulan ay nasasaksihan ng mga gulat na mga turista. Ang White Lady. Walang tiyak na nakaalam kung sino ang babaeng nakaputing ito na laging nakikita sa puting tore. Ayon sa mga nakakakita o nakakita sa aparisyon nito, na unang nakaaamoy sila ng tila ba amoy bulaklak na pabango at patindi ng patindi ang amoy nito hanggang nakasusulasok na ang dating nito. Madalas ding itong nangangalabit ng balikat at sa oras na lingunin ay tanging usok na puti na lamang ang maaabutan ng tanaw. Prince Edward V at Richard ang York of Duke. Ang Duke of York. Ang mga prinsipeng ito ay kinulong at ipinaligpit ng sarili nilang tiyuhin na si Richard na ang Duke of York o si Richard III. Sa loob ng ilang daang taon walang nakaalam kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari sa kanilang dalawa. Hanggang sa nang ika-1674 nang matagpuan naman ang dalawang mga kalansay ng mga bata. Sila ay pinaghihinalaan na ang mga mismong nawawalang labi ng dalawang pinagtaksilan na prinsipe. Kasama ang multo ng dalawang batang prinsipe na ito na laging nakikita sa puting tore ng palasyo. Madalas na sila ay magkahawak kamay. Maririnig din ang kanilang masaya na mga hagik-hikan. Sir Walter Raleigh. 2 beses na nakulong itong si Walter sa tore. Unang beses nang ito ay sekreto na magpakasal at nang ito ay magtaksil sa korona. Matapos nang ito ay maparusahan ng kamatayan, ang aparisyon ng kaluluwa nito ay madalas nang nakikita sa pulang tore o sa Bloody Tower, kung saan siya ay ikinulong at pinarusahan ng maigi. Kasama sa lugar na pinagpapakitaan ng kanyang aparisyon ay ang battlement o ang lugar kung saan nakaimbak noon ang mga armas ng sinaunang panahon. Ang Grey Lady. Walang pagkakakilanlan ng aparisyong ito. Ang pangalan nito ay nakuha lang dahil sa kulay ng suot nito na gown. Ang aparisyon nito ay tanging makikita lamang o nagpapakita sa mga babae na mga turista. Si Arabella Stuart. Hindi binigyan ng basbas ng haring si James I. Itong si Arabella. Napakasalan nito itong si William Seymour na siya namang pamangkin nitong si Lady Jean Grey. Sa galit nito dahil bukod sa labis na nainsulto ay naniniwala ang haring si James na banta ang kasalang ito sa kanyang trono. Kaya naman ipinahuli nito si Arabella at ipinakulong sa tore. Na taong 1615 pumanaw ito mismo sa kanyang pinagkukulungan. Ayon sa kasaysayan, hindi pa lubos na maintindihan at malaman kung ito ba ay huminto na lamang sa pagkain o sinadya na ito ay lasunin. Ang aparisyon ni Arabella ay madalas na makikita sa bahay mismo ng reyna. Marami pang mga sinasabing puwersa na nararamdaman mga katinagalog ko sa lumang palasyo na ito. Marahil ito ay dahil nga sa kanyang madugo na nakaraan sa kasaysayan. Mga katinagalog ko, naniniwala po ba kayo na may multo? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang may pinakamakabuluhang sagot po ay mananalo pa rin ng 100 GCash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.